Ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera. Dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa nang gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Oh, kita nyo mga kababayan, ito ang nangyari sa ating lipunan na ito nga mambabatas to eh. Pero nadali siya sa batas. Batas pa nga ang dahilan na siya ay nalugi. Ito po mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ito tuloy. Itong nangyayari kay Congressman Lebeste. Ito nga siya ay naimbitahan na doon sa Blue Ribbon Committee para siya mag-appear siya doon para sa karagdagang may informasyon na maitulong niya sa naturang anomalya ng korupsyon sa ating bansa na nagaganap ngayon. Alam niyo po mga kababayan, marami itong epekto sa atin, itong nangyari eh. Kitang-kita natin ang ekonomiya natin ay sumadsad. Walang problema sa amin. Ako dito ako sa labas ng bansa. Kumikita ako ng pera dito. Walang problema sa amin. May ibibinta kami sa Pilipinas. Tatambakan ang pera namin dito. Noong 2010, simula ako'y napunta rito, ang palitan ng dirham in 1 dirham is 11 pesos. Minsan 10 pesos, minsan 11. Nang lumipas ang ilang taon, ngayon lang hanggang umabot na ng 16. Anong ibig sabihin noon? Humina ang ating piso. Lumalaki ang balyo ng pera ng ibang bansa. Yun ang dahilan daw, sabi ng mga bright dyan sa Malacanang. Dahil humina ang piso dahil lumalakas ang dollar. Yun ibig sabihin. Iwan ko paano sila nag-isip. Yun ang epekto mga kababayan sa ekonomiya natin na hindi na-stabilize. Paggiwang-giwang yung ekonomiya natin. Ito ang example sa nangyari kay Congressman Lebeste. Pero mo, saan ka pa? May isang taong nagkusa, entrepreneur, kapitalista, na para makatulong ng mapaunlad ang ating bansa, pero anong ginagawa nila? Nang dahil sa batas siya ay nalugi. Pero ngayon pinagbintangan siya nang dahil sa batas, bininta niya, nakapira siya nang dahil doon sa batas na yon na prangkisa. Pero maling-mali. Ito ang dahilan nga si Claire Castro ay sinampahan niya ng kaso. Kababayarin niya ng 110 million. Buti nga sa'yo, Tita Claire, yung mangyari sa'yo. Pero mga kababayan, itong batang to, parang anak ko lang to eh. Edad lang to ng kunti lang diferensya sa anak ko eh. Pero ang tapang niya, wala sa kalingkingan ang tapang natin eh, pinakita nito kahit pa itong mga senior na mga politician, mga senior na mga congressman, mga senior na mga senator, wala eh. Sa tapang lang talo pa niya ang kanyang ina. Sabagay walang
ito nga siya sa sinasabi niya, marami na nang sinasabi na papanood ko na to siya, nga nasabi niya hindi na siya, kumbaga financially ano na siya, hindi na siya yung tulad ng ibang politiko na naghahabol ng pera, naghahabol ng budget. Kaya kaya niyang mapatakbo ang kanyang opisina, ang kanyang tungkulin kahit walang budget. Ano naman talaga mga kababayan? Pag ikaw ay mambabatas ka, tagagawa ka lang ng batas. Pero ang problema lang kasi dito sa atin, yung mga mambabatas, linagyan ng pera para magkaroon ng project, gagamitin laging politika, laging politika. Kaya dito mga kababayan, dumating na sa punto ng batang ito ay pinagbantaan na, may threat na sa kanyang buhay. Napakadelikado talaga to. Dahil hindi basta-basta ang binangga nitong batang to eh. Hindi nga kayang gagawin yun sa mga barukan ng mga yung yung tawag sa amin, mga gulang, mga matatandang politiko. Hindi nga to napataan, wala pa itong nakatapat eh. Kaya tinatakot to eh. Pinagtutulong-tulungan tong takutin. Saan ka pa? Sinong nananakot dito? Simula sa Malacanang, sa ombudsman, lahat ng mga politiko na takot sa mga pagkakasangkot. Sinanapan siya ng buta, sinanapan siya ng dahilan na para siya malagyan ng mali. Na yung tutuusin naman, itong mga dahilan, bakit siya nagaganyon patungkol doon sa Cabral files, dapat sana pagtuunan ng pansin ng mga kasama niya. Ito pala, buti. Pag halimbawa ako kasama dito, sabihin ko, buti nga may files ka na ganito. Tulungan natin to na ma-verify. Hanapan natin paraan ito para ma-authenticate. Pero anong gagawin nila ngayon? Maghanap sila ng authentication dyan sa Cabral files. Pag halimbawa, walang authentication yun, wala nang silbi. Wala ni si Cabral eh. Sino bang mag-certify dyan? Natotoo yung files na yon. At saka pangalawa, hindi ba nila maisip? Hindi basta-basta yung gumagawa ka ng files para ka lang mag-compose ng files. Hindi yung basta okay lang siguro mga 10 kata, mga ganyan kahaba itong mga files mo or Excel files mo, lalagay mo yung mga listahan doon. Wala problema, ganun lang kahaba. Sabihin natin mga 50 kalinya. Pag-aabot na yung daan-daan na, hindi mo na yung basta mag-invento ka na lang. Tapos yung mga pangalan ng mga tao, dito natin makita mga kababayan kung paano nila ma-resolbar kuno yung korupsyon sa ating bansa. Na dito pa lang sa umpisa, hinanapan na nilang paraan, hinanapan na nila ng mga ideas, hanapan na nila ng maikaso. Hindi pa nga naumpisahan, hindi pa nga naimbestigahan. Gusto na nilang patayin ang reklamo, gusto na nilang patahimikin. Kay Claire Castro, binaliktad na niya. Nung sinampahan, nung nakaraan, yung Biyernes, sinampahan ng kaso. Pag sinampahan ng reklamo si Claire Castro, sabi ni Claire Castro, gusto daw siyang patahimikin. Yun naman ang ginagawa nila. Dinamit nila yung kapangyarihan nila para manahimik tong batang to. Pero hindi ito nagpatinag. Just for Metro Divide in here,
Kung linawin lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo binagahan ng Opo, kaguluhan. para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment na po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. Paano mag-research si Tita Claire? Hindi naman siya interesado doon sa mga ginagawa mo. Interesado doon sa'yo kung paano ka hanapan niya ng mali. Yung ginagawa mong tama, hindi siya interesado. Yung ginagawa mo, Mr. Congressman, Mr. Lebeste, yung ginagawa mong nakakasira sa kanila, yun ang tinitira nila. Yun ang dahilan bakit sila nagiging bubo. Hindi na nga sila nakapag-research. Yung atat na atat ka, mga kababayan, yung galit na galit ka, kahit sa pananalita mo, mabubulol ka nga eh. Parang atat ka, parang lagi kang excited. Ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek. Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po naituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno, at ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong mag-usap tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay almost 50 centavos to $1. Diyan natin makikita, mga kababayan, na kung ano talaga ang papel ng isang Yusek sa PCO. Instead na makatulong ka para mapabango ang administrasyon, lalo mong pinabantot. Wala na sa akin lang nga. Wala talaga sa posisyon sana itong bilang isang Yusek na PCO na makipagbardagulan, makipagbatuhan ng mga anong kwentong kalye. Parang nabansangan niyang palengkira. Madam Claire Castro, hindi kita pinipersonal. Wala naman kaming galit sa'yo, kundi ito lang ginagawa mo. Hindi namin gusto. Instead na matulungan natin ang atong gobyerno, instead na naging example kayo
na maganda tong PCO natin and yung tagapagsalita ng Malacanang malumanay yung busis, hindi pumapatol sa mga ganung mga isyu. Sumali pa ka kasi sa isyu. Ang gagawin na lang sana, ipakita na lang kung ano ang katayuan ngayon. Ang totoo, hindi yung mga... Ito nga kasi nag-feed ka ng mga fake news. Kaya nadali ka dito ni nasampahan ka ng reklamo nito ni Congressman Leviste. Ayusin, hindi pa huli ang lahat, Madam Claire Castro. Mababa pa yung may time pa. Huling 2 taon. Maayos-ayos pa, hindi pa huli ang lahat. May personal ka namang galit sa mga taong bumabati ko sa gobyerno bilang isang tagapagsalita ng palasyo. Instead na may mga puna na may mga puna doon sa presidente na medyo lumampas na, hindi na kaaya-aya. Huwag mo nang gatungan. Nagalit na ngayong tao, magbitaw pa ka ng salita nga lalong ikakagalit ng mga tao, anong mangyari? Kunting kimbot ng mga tao, ayun, may mga amuyong dyan, ayun, kasuhan ng inciting to sedition, rebellion. Nagreklamo lang yung tao na hindi lang nagustuhan itong pamamaraan, hindi lang nagustuhan itong korupsyon. Naasar na yung tao, ang tagal mong natapos dyan. O may nagsabi lang na bumaba ka na dyan. Hindi naman kumukontra sa gobyerno yun. Kahit mag-mention ba ng tao, sino pa bababain? Si Sara Duterte, daming nagrally. Resign Sara. May nagkaso bang inciting to sedition? Dahil pinapababa si Sara Duterte? Bakit si Presidente Marcos? May nagsabi din na resign Marcos. Kinakasuhan ng inciting to sedition. May isang nagsabi lang, hindi naman nagsasabi na nagsasabi na resign. Winidraw lang niya ang kanyang suporta. Hindi sa gobyerno, sa presidente lang. Kakasuhan. Ang tawag doon. Di ba demokrasya tayo? Pipilitin mo yung tao pag ayaw na. Kahit alam naman namin, ayaw namin sa hindi, presidente pa rin yun. Parang ikaw rin, Madam Claire. Gusto man namin o hindi yung pananalita mo, habang handyan ka pa, ikaw talaga ang tagapagsalita. Wala naman lang ibang makapagpatanggal sa iyo dyan, kundi yung nag-appoint lang sa iyo. Diba? Payuhan kita tuloy. Madam Claire, nabulol na ulit ako. Madam Claire, hindi kita pinupuna ha. Payong kapatid lang to eh. Wala naman tayong problema dyan sa mga ginagawa mo. Basta huwag ka lang magkipagbardagulan dahil nakakasira yon. Gagamitin mo yung authority mo, gagamitin mo yung podium, gamitin mo yung pulpito ng palasyo para lang makipagbardagulan. Hindi yung tamang pwesto. Labas tayo dyan sa Alam ko, abogada ka, pero yun nga, abogada ka. Sabi ng DOE Secretary, binugosting nyo daw sila doon sa 24 billion plus na fine na ipinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit nyo pa kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na
binayaran ako, tapos hindi ko tinapos. Yun po ang ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay resulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay Natural, may gusto mataas ang presyo para mataas ang mataas din ang ganansya. Alam mo natin mga kababayan, ito lang minsan Ito nga ang mga oligarchs. Minsan nga sila yung nag-impluensya dito sa mga politiko natin. Instead na ang mga politiko natin magpoproteksyon doon sa pinakababa, pinakamarami Pilipino. Itong mga oligarchs, itong mga mayayamang mga negosyante, maganda yon dahil sila rin makakatulong sa ating ekonomiya. Dahil may mga malalaki silang mga negosyo, makipag-create sila ng employment, marami makapagtrabaho sa kanilang company, di ba? Makipagtulungan. Pero ang problema kasi, magiging interest na nila yung mga negosyo nila. Na instead na yung mga tao may enjoy sa pamagitan ng gobyerno na ma-regulate, limbawa lang itong presyo ng kuryente. Kailangan ma-regulate ng gobyerno para hanggang sa pinakaabot kayang halaga ng presyo ng kuryente. Anong nangyari? Pataas ng pataas. Gawa ng batas. Ilang lir ang batas patungkol sa elektrisidad natin para daw sabihin na mapababa ang presyo. May nangyari ba? Wala. Bakit? Kinukontrol ng mga negosyante itong mga politiko natin. Gagawa sila ng batas na pabor doon sa mga negosyante. Hindi man pabor doon sa pabor doon sa mga tao. Ito nga sa nangyari dito kay Congressman Libiste, itong company bininta niya, wala na sa kanya. Hinabol. Dahil na politika to Politically attack. Sa mga attack dog. Di ba? Instead na itong mga negosyante na nag-operate na sa negosyo niya na bininta na niya, pag halimbawa sisingilin to ng 24 billion, saan yun babawiin nila? Sa mga tao, di ba? Pagka sabihin, singilin natin to ng 24 billion, tapos halimbawa, makipagtawaran. Sabihin na lang. Ano lang? Gawin na lang natin. Ako nang bahala dito. 10 billion na lang. Or 15 billion na lang. 10 na yung pupunta doon sa kung anong proseso sa gobyerno. 5 billion sa akin. Ibang mga utak ba sa utak na walang ibang iniisip kundi yung sarili lang. Walang ibang iniisip kundi halos na lang pera na lang. Kita mo itong bansa natin nang dahil sa pera. Yung katakawan nila sa pera. Ubos, hinto, pera sa ibang mga importanteng institusyon,
PhilHealth natin, kulimbat na. May nagsabi pa nga itong isang doktor, from now until 3 years, pag mapagpatuloy pa tong health system natin, collapse. Saan ka pa? Hindi binigyan ng budget, kinuha pa yung pera. Tapos sabi nila, ibalik daw yung pera, pero kukunin sa budget sa 2026. Saan na ba tayo? Tuloy muna tayo dito sa issue kay Kong Lebeste. Ang ibang mga proyekto ko. Pero yung magpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya humihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikaya ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Hindi yun papayag ko. Ikaw talaga ang gusto. Wala na silang pakialam sa bansang Pilipinas basta hindi lang maputol ang nakawan nila. Problema kasi sa iyo kung hindi mo kailangan ng pera. Pera ng bayan. Sila, kailangan nila ay pera galing sa bayan. Tapos sinira mong diskarte nila. Ayun, pinag-initan ka tuloy. Kahit anong advice mo sa kanila na magtulungan na lang tayo para magkaroon tayo ng mga kadagdagang may investor para maayos natin ang ating ekonomiya, lakas ulit natin ang ating currency. Hindi yun makikinig. Ikaw talaga ang crush nila. Gusto nilang crush, yung durugin ba? Bira buhay to. Susunod na katanungan, makikiabot na lang po ng isa po munang mic. Okay po, please go ahead po. Pero nililangan ko lang po, si Secretary Sharon Green din ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng gobyerno. Ito po mga kababayan napansin ko dito sa bata to mabait. Patungkol kay Secretary Garin. Dahil siya naman ang DOA. Yun ang nag-imbestiga patungkol doon sa mga issue sa kanyang dating negosyo na may prangkisa. Kaya nagkaroon ng 24 billion na fine, sabi nga ni Garin. Pero ito mga kababayan sino bang nag-umpisa dito? Bakit umabot dyan? Galing kay Remulla, pinatungan ni Castro, inutusan ang DOA, pero mabait tong batang to. Pero alam niyo po mga kababayan, hindi ko naniwala dito na yung mga sinasabi nila, kung mapapansin ninyo, ginamitan niyang reverse psychology. Reverse. Sabi na lang, hindi ako dito. Para maging kampante sila. Wala sa akin. Hindi nila alam ang moves. Matalino to . Pansin ko dito ni Kong Labiste.
Hindi to basta-basta magbitaw ng salita kung hindi masyadong iniisip. Di tutulad ng isa dyan na talak na talak, parang nasa pahingi talaga. Sabagay, depende siguro yun to sa pag-train sa magulang kay Senadora Loren Ligarda, itong mama niya. Maganda yung pagpapalaki ditong batang to. Palakpakan natin. Pero bilang isang magulang, mga kababayan, kung may anak ka na ganito, tapos andyan sa sitwasyon, kahit sabihin mo natin, matapang ang anak natin, pero bilang isang magulang, ikaw ay matatakot para sa anak mo. Kaya hanggat maaari, kumbinsihin mo talaga yung anak mo, anak, pabayaan mo na lang yun. Makikisama na lang tayo. Hindi tayo bilang isang magulang, sabihin man na makikisama na lang. Hindi ibig sabihin na pag nakaw sila, magnakaw na lang tayo. Hindi nun. Baka kung baga sabihin na lang na manahimik na lang tayo. Huwag lang tayo aangal. Huwag lang tayo gagawa ng isyu. Pero iba tong batang to. Ibang tapang nito eh. Has sent an invitation to the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Will you be there? Will you be there? Ang nais kong sagutin dyan ay Yes or no? ang nais kong sagutin sana ay Bakit ang mamadali? Yes or no? Parang kabisado ko tong busis nito. Parang si Eden Santos to. Mami Eden, huwag mo na mamadaliin to para yes or no. Gusto mo agad yung sagot eh, yes or no. May waiting ba na taxi dyan? Pasensya Mami Eden ha. Sinusubaybayan kita eh. Idol pa naman kita. gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero, okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga, basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon. Congressman, Ebeste, yung ginagawa ni Ping Lacson, hindi yun para sa bayan. Dahil pag para sa bayan yun, tinuloy-tuloy sana niya yung investigasyon tungkol doon sa flood control projects, daming mga ghost projects, daming anomalya, tinuloy-tuloy sana. Itong si Orly Gutisa, diba? Di nila din disqualified. Piki daw yung pirma ng nagnotaryo. Hinanapan nila ng butas para hindi lang maituloy. Hindi para sa bayan. Wag mong galangin yung mga, hindi ka galang-galang yung ginagalang mo. Congressman na hindi kita tinuruan na mabait ka pa man saludo kasi pero hindi kita tinuruan. Pero hindi ako sang-ayon doon na para sa bayan yung ginagawa ni Ping Lacson. Ako po. Diyos lang nagkakalam nung ginagawa nila ngayon. Halatang halata naman. Pero
for your safety, pag may nag-advise sa'yo, security advisor mo, yung mga abogado mo, yung mama mo, pag sinasabi ng mama mo na, tigil muna, minsan nga, kahit anong tapang natin, anong masigasig tayo makipaglaban sa gusto nating ipaglaban, gusto nating maipanalo. Wala namang gustong makipaglaban nga gusto siyang matalo, maipanalo talaga. Pero minsan nga makikinig din tayo sa ating magulang dahil alam ho nila yung mga old lesson dati, yung patungkol sa gamo-gamo. Yung isang gamo-gamo na umiikot doon sa sa lampara. May langis. Kahit kita mo na apoy, sinabihan na huwag kang lalapit dyan dahil masunog yung pakpak mo, hindi ka na makalipad. Lumapit ka talaga. Minsan nga, masakit naman isipin, alam ko po na ito si Congressman Lebiste. May time na lumuluha yung mata niya, nasasaktan siya . Matapang to. Pero alam mo natin mga kababayan, kahit anong tapang natin, pag ang matatamaan na masakripisyo na sa ating katapangan ay ang mahal natin sa buhay, lalo na yung magulang natin, wala tayong magagawa. Masakit talaga yun. Tutulo talagang luha mo. Hindi ka masaktan sa ginagawa mo. Dahil pinakita mo na matapang ka. Gusto mong makipaglaban. Pero makita mo na yung mama mo, nasaktan na sa ginagawa mo. Ako po. Minsan na makikinig tayo para yun sa kaligtasan mo. Wala naman tayo. Ano bang magagawa natin? Makipagbandagulan tayo, makikwan-uwan tayo, tapos alam mo natin matalo tayo. Yung buhay natin hindi lang isang araw, iho. Kaya sana makikinig ka. Pag sinabi na huwag kang dadalo doon, huwag. Dahil alam mo natin, di natin alam kung sino ang kaibigan mo at kung sino ang kalaban mo. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Di ako naniwala. Ang tinatawanan ko dito patungkol dito nabanggit niya si Lacson pero ito hanga ako sa batang to . Hindi ako naniwala sa sinasabi mo iyon na ito si Lacson. Pag naniwala ka. Pero dito baka sinabi lang dito sa batang to naniwala siya para lang masabi ito ni Lacson na ito ginawa ko. Gagawin mo rin. Mahirap lang sabihin siguro ni Congressman Lebiste nga, Senator Lacson, kaya ko nga. Ikaw pa kaya na mas matanda sa akin? Kaya nga pinuri niya. Okay yan, hindi ko rin habol yung utak nitong batang to, ang talino to . Pero dito sa mga pananalita niya, parang napansin ko nga, halos na lang sabihin niya na, Mr. Lacson, ipagpatuloy mo yon dahil ginagawa ko na yon ng gusto kong mangyari para sa ating bayan.
gusto ko ring gagawin mo ang ginagawa ko. Parang ganun na lang sana ang pagkasabi. Ito, puring-puri siya eh. Sobrang galang. Respeto niya dahil kasama niyang sa mama niya sa trabaho. Alam naman natin, yung mga anak natin, kung sinong mga kasamahan. Ako nga, experience ko, yung mga anak ako, kung sinong mga kasama ko sa trabaho, ganun din ang respeto nila. Magmamano, pag magkita, magmamano, gumagalang. Bilang kung anong tratar sa atin, ganun din ang tratar nila. Yun. Mabait na bata to. Pero sa akin lang ako po, ito nga, halos na pag ako pa. Yung Lexon, sana matablan ka ng kunti dito sa puso dito sa ginagawa ng bata dito eh. Ang batang-bata dito tapos ito nang gusto mangyari sa buhay niya. Ito nang gustong maitulong niya para sa ating bansa. Napalaking sampal ito. Hindi pa huli ang lahat. Hindi naman sinasabi natin na porkit matanda na tayo sa posisyon natin, matanda na tayo sa ginagawa natin, magaling na tayo. Hindi po. Makita natin ngayon sa kalagayan ng ating bansa kung anong ginagawa ng mga matanda, anong ginagawa ng mga bata. Minsan maraming pasaway ka ngayon ng mga bata. Mas marami ding pasaway ng mga matatanda, di ba? Hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po si Renibay. Hanggang sa muli sa sunod natin na video. Salamat sa inyong panonood. At isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan.